Is ngayon, ang dami palang nagtatanong kung may available pa na bahay dito sa subdivision namin. So po mga Maricoy, nag-inquire na ako para sa inyo. Soon daw available daw to. Yan nga yung developer namin, Auslan. Alam nyo ba, last 4 years ago, ito talaga yung kinukuha namin ni Daddy Tano. So mga Maricoy, noong araw na ire-reserve ko na siya, may nakapag-reserve na daw. Tapos ngayon available yung bahay na to. Di ko alam anong nangyari. Di ko kay Daddy Tano kagabi, sign na to na ibenta na namin yung bahay namin at ito na lang yung kunin namin. Yun naman mga Maricoy, kaya gusto ko yun, corner lot kasi, tapos mas malaki. Syempre, charot lang. Anyway, 4 na taon na pala today yung bahay namin. Kahapon mga Maricoy, nagpa-compute na ako kung magkano yung babayaran namin sa natitirang 1 taon. At opo mga Maricoy, mababayaran na namin buo next week yung bahay namin. Kaya sobrang thank you Lord. Excited na akong makuha yung titulo ng bahay namin. Naka-proud kasi sa age na 31 years old, tapos si Daddy Tano naman 32, nasabi na talaga naming may sariling bahay na kami. Alam nyo ba, nung kinuha namin dati to, di namin ma-post-post, nga di namin maangkin dahil nga utang. Anyway, magluluto nga pala ako ng tuna carbonara para sa merienda namin ni Jace. So ayun na nga, di ko lubos maisip na natapos na namin yung bahay. Syempre, di lang sa bahay natatapos yung mga pangarap namin. Dami pa kaming plano at pangarap ni Daddy Tano, abangan nyo na lang. Kwento ko lang kasi nakakatawa kaming dalawa ni Daddy Tano, lalo na si Daddy Tano. Alam nyo ba, minsan nag-uusap na lang kami tungkol sa pera. Kaya mga Maricoy, lagi niya akong tinatanong kung magkano yung income ko dito, ganon. Tapos lagi niyang pinapacheck yung passbook namin. Minsan nga mga Maricoy, tatawag lang yan, itatanong niya sa akin kung magkano yung sinahod ko sa isang brand. Tapos tatanungin niya kagad kung na-deposit ko na ba. Tapos siya talaga mga Maricoy, gusto niya madami siyang overtime para malaki yung sahod niya at malaki yung maipadala niya sa akin. Sabi ko nga sa kanya nung isang araw, total mababayaran na namin this month yung bahay namin. Ibig sabihin, wala na kaming babayaran buwan-buwan na mabigat. Kaya sabi ko sa kanya, yung sahod niya wag niyang ipadala. Sabi ko sa kanya, gamitin niya yung sahod niya, pambili ng mga gusto niya. Alam kong deserve niya yon mga Maricoy kasi 4 na taon niyang pinapadalang buo yung sahod niya sa akin. Mula naging mag-asawa kami mga Maricoy, ever niya pang pinanggastos yung sahod niya. Kaya sobrang laking pasasalamat ko na siya yung napangasawa ko. Isa pagmamayabang kaya sinasabi ko tong mga to. Nakwento ko sa inyo to mga Maricoy para ma-inspire kayo. Alam nyo, naniniwala ako na kapag ang mag-asawa nagtutulungan, lang imposible, lahat makakayanan. Lahat mga Maricoy malalagpasan. Hindi rin namin lubos maisip ni Daddy Tano na makakayanan naming bayaran yung bahay na to buwan-buwan. Pero mga Maricoy, nakaya namin. Kaya kung kaya namin, kaya nyo din. Daddy Tano po, di siya nakapagtapos pero nagtatrabaho po siya sa abroad. Kaya nabibigay niya yung mga pangangailangan namin. At ako naman nakapagtapos pero nasa bahay lang ako. Basta ang maipapayo ko sa inyo bago kayo mainggit sa ibang tao, isipin nyo muna mga Maricoy kung yung ginagawa nila, ginagawa nyo din ba? Kasi sobrang laking sakripisyo yung ginagawa namin ni Daddy Tano. Pareho kaming laki sa kahirapan ni Daddy Tano pero never naging hadlang yun. Actually yun pa yung naging dahilan kaya nagsusumikap kami sa buhay. Gusto naming mabigay yung mga pangangailangan ng mga magiging anak pa namin. Pero alam nyo, nung pinaka-importante, mag-invest kayo sa mapapangasawa nyo. Yung invest na ikaw yung gagastos, ililibre mo siya, ganyan-ganyan. Basta mga Maricoy, ang hirap explain, alam nyo na yun. Pag okay kasi kayo ng asawa nyo, yung buhay nyo magiging okay din. Anyway, ang dami kong kinuwento sa inyo, luto na pala yung tuna carbonara. Naglagay nga din pala ako ng mozzarella cheese para mas masarap. Kakwento ko sa inyo mga Maricoy, nagutom ako kaya tara kain na tayo. Yum yum yum.